Ang kulungan ay isang malungkot na lugar at dahil pare-parehas lang ng mukha ang nakikita ng mga tao rito araw-araw, madalas ang mga gwardya at preso ay nagkakainlaban. Ang problema pag nahuli sigurado kulungan jail guard. Ngayon, isa-isayin natin ang mga prison guards at preso na naging magkarelasyon sa mismong bilangguan. Tina Gonzales. Si Tina Gonzales ay isang prison guard sa Fresno County Jail sa California. Nagsimula siyang magtrabaho rito noon pang 2016 pero noong taong 2021 lang na-expose ang kanyang relasyon sa iba't ibang preso. Ayon kay Tina, ang dahilan niya kung bakit niya ito ginawa dahil sa masalimuot niyang divorce sa dati niyang asawa. Ito raw ang naging sanhi ng kanyang pagiging marupok at minanipula lang daw siya ng mga inmates. Pero hindi bumenta sa otoridad ang dahilan na ito ni Tina dahil napag-alaman pa na binibigyan niya ng special treatment ang mga inmates. Bukod doon, siya ang nagpapasok ng mga kontrabando sa mga karelasyon niya sa loob, kabilang na ang mga matatalim na bagay. Dahil dito, iniligay ni Tina sa panganib ang buhay ng mga prison guards. Kaya inaresto siya at nasintensya ng 6 na buwan na pagkakabilanggo at 2 taong probation. Kimberly Hakaday. Si Kimberly Hakaday ay isang bilanggo sa Florida. Halos labas-pasok na ito sa kulungan dahil sa iba't ibang mga kaso. Noong taong 2013, ipinasok siya sa Lowell Correctional Institution dahil sa pagnanakaw. Bago pa man siya makapasok sa kulungan ay napag-alaman na nagdadalang tao ito. Nanganak si Kimberly sa loob ng kulungan. Pero sa araw ng kanyang paglaya noong taong 2014 ay nabuntis na naman ito. This time ang pagbubuntis niyang ito ay nagdulot ng malaking iskandalo. Dahil obviously si Kimberly ay nabuntis sa loob ng kulungan. Pero hindi nito alam kung sino ang ama dahil 3 prison guards pa lang nakarelasyon nito. Hindi pa nakakatagal sa paglaya, nakulong na naman itong si Kimberly sa panibago na namang kaso at sinabing pinaampun na niya ang kanyang mga anak dahil hindi na niya kayang matustusan ang mga pangailangan nito. Nancy Gonzales. Si Nancy Gonzales ay isang prison guard na nagtatrabaho sa Metropolitan Detention Center sa Brooklyn, New York. Naka-assign siya sa mismong death row. Ang death row, ito yung lugar na kung saan inilalagay ang mga preso ng mga hinatulan ng mga parusang kamatayan. Sa death row, dito nakilala ni Nancy si Ronel Wilson na hinatulan na ng parusang kamatayan. Sa loob ng death row, dito nag-umpisang mag-usap ang dalawa. Nakalaunan ay nagkainlaban ng dalawa. Kaya naman ginawa ni Nancy ang lahat para ma-delay ang execution kay Ronel. Noong taong 2013, ang sikretong relasyon nila ay nadiskubre ng otoridad dahil sa pagdadalang tao ni Nancy. Isinilang niya ang kanilang sanggol at pinangalanan nitong Justice. Matapos yun, inaresto si Nancy ng otoridad. Elisha R. Smith. Si Elisha R. Smith ay isang prison guard sa Pemberton Correctional Facility sa Indiana. Isang araw si Alicia ay nabuntis at kalaunan lumabas sa DNA test na ang ama ng sanggol na kanyang dinadala ay isang preso na nagngangalang Dontel Kiss. Si Elisha at Dontel ay ilang taon na palang magkarelasyon habang ang otoridad ay walang kaide-ideya. Si Elisha ay isinilang ang kanilang sanggol noong June 2016 at nasisante sa trabaho ilang buwan nang nakalipas. Inaresto si Elisha dahil sa pakikipagrelasyon nito sa isang bilanggo. Alison Sharples. Si Alison Sharples ay prison guard sa guard jail sa Lancashire, UK. Dito nakilala ni Alison ang isang gangster sa loob ng bilangguan na si Marvin Berkeley. Di nagtagal nagkainlaban ng dalawa at nagsimulang magpalitan ng love letters. Pero nung taong 2017 na-expose ang kanilang relasyon. Ito yung nung paalis na si Alison sa kanyang trabaho at dumaan sa security scanner. Dito nakita sa kanyang handbag ang isang injection na naglalaman ng similya ni Marvin. Gusto kasi ni Alison na mula sa similyang ito gamitin ito para magkaanak sila ni Marvin. Gayunpaman, inaresto si Alison at sinentensyahan ng 9 na buwan na pagkakabilanggo. Vicky White. Si Vicky White ay prison guard sa Lauderdale County, Alabama. Kilala siya bilang pinakamapagkakatiwalaang gwardya sa kulungan at marami na itong nakamit na parangal.
Pero nabago ito noong April 2022 nung tinulungan nito ang isang preso na makatakas sa bilangguan. Ang preso ay si Casey White. Ang relasyon ni Vicky at Casey ay na-develop sa loob ng kulungan. Madalas din magka-text at magkatawagan ng dalawa. Nang pinatakas ni Vicky si Casey ay ginamit pa nito ang police car bilang getaway car. Sa isang lugar ay lumipat sila sa ibang sasakyan at sinubukan lumabas ng state, pero napansin ng mga pulis ang kanilang pagtakas at hinabol sila. Kalaunan nabangga ang sasakyan ni Vicky at Casey sa isang puno at bagyang nasugatan ng dalawa. Bago pa man sila maaresto, winakasan na ni Vicky ang kanyang buhay, habang si Casey naman ay balik kulungan. Caleb Shane Hopkins. Si Caleb Shane Hopkins ay isang prison guard na inabuso ang kanyang kapangyarihan sa loob ng bilangguan. Nakadestino siya sa kulungan ng mga babae sa Moore County Jail sa Tennessee. Kilala ang prison guard na ito na pinapagawa sa mga babaeng bilanggo ang kahit anong gusto niyang ipagawa rito. Nalaman na lang ng otoridad ang lahat ng kanyang ginagawa nung nabuntis niya ang isang babaeng inmate na nagngangalang Jessica Fowler. Inaresto si Caleb at noong taong 2018 ay nasintensyahan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Lawana Sharp. Si Lawana Sharp ay isang prison guard sa Florida. Noong 2023 napag-alaman na may karelasyon itong preso na ilang buwan na nilang itinatago. Ang presong ito ay binabayaran ng $12,000 si Lawana para mapagpasok ng iba't ibang kontrabando katulad ng mga sigarilyo at cellphones. Kalaunan, inaresto si Lawana at kasalukuyang dinidinig ang kanyang kaso.